Napansin mo ba na minsan hindi kayo nagkakasundo ng kasama mo sa travel? Baka dito mo lang malalaman kung bakit. At kung interesado ka sa topic na to, pag-usapan natin yan at tapusin mo yung video na to. Let's go! Pero bago yan, ako nga pala si Ryan, isang entrepreneur at isang solo traveler na pinaglalaban ng pagpapahalaga sa ating inang kalikasan. Ito muna kwento. One time sa isang group travel na sinamahan ko, siguro mga 2018-2019, napansin ko lang na may kanya-kanyang trip talaga yung mga kasama ko. Though magkakasama kami sa mga tour, pero after nun, kanya-kanyang trip na. Yung iba nagpupunta sa mga bayan-bayan, namimili ng kung ano-ano. Yung iba naman naghahanap ng masasarap na kainan. Yung iba nagpupunta sa mga malls, sa mga museum. May iba din cellphone lang ng cellphone. At yung iba nagla-laptop kasi may work. At may iba din na gusto lang mapag-isa. Dahil sa pagkakaiba na yun, di mo din talaga maiiwasan na may conflict. Kumbaga may di pagkakaintindihan. So doon ko na-realize, kahit same kayo ng hilig ang pagta-travel, may mga bagay pa rin talaga na hindi kayo magkakasundo. Dahil sa iba yung mga gusto nyong gawin. So ayun nga yung isi-share ko ngayon. Kaya tara, simulan na natin. Ang unang-una nga dyan ay this traveler is always seeking thrills and excitement. So mahilig to sila sa activities na tulad ng rock climbing, skydiving, bungee jumping, o kahit extreme na sports. At lagi to sila naghahanap ng mga big adventures. Itong mga travelers na to ay fascinated to sila sa mga different cultures, traditions, at histories. Mas madalas to sila sa museums, heritage sites, uma-attend sa cultural events, at nakikipag-interact sa mga lokal para maintindihan yung essence ng destination. Ang mga solo travelers naman ay mas prefer nila na i-explore yung mga lugar mag-isa. So mas na-enjoy nila yung freedom to make spontaneous decisions. Makamit ng ibang tao, they immerse themselves fully sa mga travel experiences nila. At yun nga, madalas nagsisik sila ng personal growth and self-discovery through sa journey nila. Sila yung mga naghahanap ng mga high-end accommodations, fine dining, exclusive experiences, at personalized services during sa travel nila. Mas prioritize nila yung comfort, luxury, at extravagance sa trip nila. So next naman is yung kabaligtaran. Ang traveler na to ay expert sa pagtitipid. Pumipili sila ng mga abot-kayang accommodation, gumagamit ng public transport, at nagluluto para makatipid sa gastos. Ang family travelers naman ay nagpaplano ng trip para makater yung needs at interest ng buong family members nila, kasama mga bata o mga senior. Hinahanap nila mga family-friendly accommodations, activities, at attractions na suitable sa iba't ibang age group. So this traveler naman is passionate siya about sa sustainability at pag-minimize nila sa environmental impact. Mas pinipili nila yung eco-friendly accommodations, pag-support sa local businesses, at nag-e-engage sa mga activities na nagpo-promote sa conservation at responsible tourism. Mas pinaprioritize nila ang destination na mayaman sa biodiversity at natural beauty. Sa mga traveler na to, ang highlight sa biyahe nila ay yung experience sa pagkain. Hinahanap nila ang mga pagkain na sikat sa destination na yon. Mga local dishes, street food, at fine dining restaurants. So ito naman, kino-combine nila yung work nila sa travel. They rely sa technology para makapag-work remotely while nag-e-explore ng mga bagong destinations. At mas pinipili nila yung destination na may reliable internet connection at co-working spaces para magampanan pa rin nila yung trabaho nila. Sila naman yung nagpa-participate sa mga volunteer programs o projects during sa trips nila. Kino-contribute nila yung time and skills nila sa mga meaningful na bagay like community development, conservation, at humanitarian aid. I'm sharing this kasi pinapaniwalaan ko na ang di pagkakasunduan during travels ay nangyayari talaga. At yun yung iniiwasan natin. Kasi ang kalaban natin dito ay yung hindi mo ma-enjoy yung journey ng travel mo o yung travels mo. Imbis na mag-enjoy ka, na-stress ka patuloy. Kaya kailangan natin alamin to para mas makilala mo yung sarili mo as a traveler at yung mga nakakasabay mo sa pagta-travel. Kailangan natin i-accept na di sa lahat ng bagay ay mag-a-agree kayo. So kahit anong type ng traveler ka, each of us offers a unique perspective and approach sa pag-explore sa mundo. Kaya ayun lang. So kung tingin mo may silbi itong pinagagawa ko, please like and follow mo na yung page ko para ma-notify ka na din sa mga videos na ilalabas ko. So kung umabot ka sa part ng video na to, please comment mo naman kung anong type ng traveler ka para malaman ko rin. So muli, ito si Ryan ng Kalikasan at huwag kalimutan na keep on growing. I'm out!